Hi guys! Tara, gawaing bahay muna for today's video. Dahil nga puro kami layas, puro kami gala nitong mga nakaraang linggo, ngayon pa lang ako makakapag mini vlog ulit dito sa aming munting kubo. So ayan guys, kakatapos nga lang namin mananghalian, halos patapos na rin ako maglinis ng aming munting lababo. Ako lang ba, pag naghuhugas na ako ng kaldero, isa na sa pinakamasayang part ng paghuhugas. Diyos mio. Ibig sabihin kasi, pag kaldero or kawali na yung hinuhugasan, patapos na. Tignan nyo naman yung aming pusa at nagpa-display pa talaga dyan, malapit sa camera, alam niya atang nagbibideo ako. Pinapagalitan ko nga yung pusa namin dyan kasi napaka-arte, hindi niya kinain yung pagkain niya kaya ayan tuloy naghahanap siya ng pagkain. Kinain naman niya pala kaso nga lang yung pritong itlog lang. Hinimay-himay ko na nga yung isang pirasong tinapa na natira namin pero hindi niya pa rin inulam. Nakakainis ka-arte, hindi nag-uulam ng tinapa. At isa nga din to sa nakakasatisfy gawin ang magkuskus na ng lababo. Yung tipong ang sarap-sarap sa pakiramdam pag malinis na yung lababo. Pero sa totoo lang, maya-maya ay puno na naman yan ulit ng hugasin. Nilagay ko pala yung tabo dyan dahil napakahina ng tulo ng gripo namin dahil nga galing lang sa drum. Habang hinihintay ko ngang mapuno ng tubig yung tabo, nilagay ko muna sa lagayan yung mga hinugasan kong mga sandok. Pinatuyo ko nga muna siya bago ko siya ilagay sa lagayan. Pagkatapos ko nga mailagay lahat ay tamang napuno na rin ng tubig yung tabo. Para mabuhusan ko nga ng maayos at matanggal lahat ng sabon na pinangkuskus ko, sinabay ko na nga lang din na hugasan yung tabo. Pag hindi mo kasi inalagaan ng hugas ang tabo, nagkakaroon ng tagip-tip or yung itim-itim, pangit tignan. Sunod ko namang nilabhan yung basahan ko dyan sa may lababo. Magpupunas kasi ako at lalagyan ko ng powder para walang pumuntang langgam. Grabe kasi yung mga langgam dito sa amin, kunting tulo lang ng kape, naku mamaya punong-puno na ng langgam. Kaya lagi kong pinupunasan yung lababo namin ng may powder, minsan sinasamahan ko pa ng Zonrox, hindi na sila pumupunta. Nagpapapansin talaga yung pusa ko at hindi siya nakontento sa kinain niya, napaka-arte kasi hindi mo magulangan. Pag hindi niya kasi gusto yung pagkain niya, kahit himay-himayin mo pa yung ulam niya at ihalo mo sa kanin, hahanap at hahanapin na lang yung ulam at yun lang ang kakainin niya. O diba, kaarte, mas maarte pa sa amo, Diyos mio. Hindi man ganun kaganda ang ating lababo gaya sa iba, maglaan pa rin tayo ng oras para panatilihing malinis at maligpit. Ang pinakamahalaga sa lahat ay nakakapagluto tayo at nakakapaghugas tayo ng plato na pinagkainan. Pagkatapos ko nga sa aming munting lababo ay dito naman sa aming munting sala. Ayan nga si Samira at nagpupupo, nakadiaper siya. Ewan ko nga sa bata na to at ayaw maturuan magpupo sa bowl. Natatakot siya, nanginginig siya, baka nga daw ma-fall down daw siya sa loob. Diyos mio. Binilahan ko nga din siya ng potty trainer nung nakaraan pero ayaw niya umihi, ayaw niya din magpupo doon. Laruan lang daw yun, ginagawa niyang sombrero kaya pinamigay ko na lang. Hindi na siya nagda-diaper sa araw, magda-diaper lang siya pag magpupupo siya, gaya niyan. Ayan, maligpit na naman yung mga stuffed toys niya pero mamaya nasa lapag na naman ulit yung mga yan. Yung SpongeBob niya nga ay binigay ko na dahil paborito niyang laruan yan. Heto nga ang gawain ko guys, araw-araw. Para mamaya mag-e-edit na lang ako para may ma-voice over. Pero mas madalas nakakapag-voice over lang talaga ako pag umaga, mga tulog pa sila para tahimik. Minsan sa gabi bago kami matulog, nakakapag-voice over ako minsan. Kayo guys, anong oras kayo nag-e-edit at saka nag-voice over? Nagwalis na nga rin ako ng konti at pupunasan ko rin yung sahig namin. Natatawa pa nga ako dyan kasi may bumibili. Tinatanong ko nga si ate kung anong bibilihin niya, hindi siya sumasagot. Papanoorin niya nga daw muna kasi ako kasi nakaset up yung camera ko sa tripod ko. Pagkatapos ko nga walisan yung sahig namin ay naglaban naman ako ng basahan para mapunasan na rin. Patigil-tigil nga din ako madalas sa mga ginagawa ko kasi minsan may magpapaload, may bibili at may magpapa-Gcash. Napakaliit nga lang nitong bahay namin kaya pag may bumibili, kita na yung loob ng bahay namin kaya kitang-kita nila kung paano ako mag-vlog. Napapanood nga nila ako minsan kung nakaset up yung camera ko sa tripod ko. Kung dati tinitigil ko talaga tapos pinapatay ko yung camera ko kasi nahihiya ako, ngayon hinahayaan ko na lang. Simula nga nung dinikitan ko ng vinyl tiles yung sahig namin, halos 2 or 3 beses na ako magpunas ng sahig namin kasi nga kitang-kita talaga yung dumi. Maya't maya ka talaga mapapawalis at mapapapunas ng sahig. Pero okay lang naman kasi maliit lang naman tong aming munting kubo. Heto nga lang din talaga ang kagandahan pag maliit lang ang bahay. Mabilis magligpit, mabilis maglinis. Pero ang disadvantage naman ng maliit na bahay ay napakahirap kumilos at yung mga gamit hindi mo alam kung paano pagkakasyahin. Sunod ko namang inayos yung higaan ni Kuya Cypher namin. Halos kakapalit ko nga lang ng bedsheet pero madumi na naman kasi si Samira dyan minsan kumakain. Meron ngang maliit na lamesa dito sa dulo ng higaan niya pero share na sila ng adding niya dito. Dito na rin minsan nagsusulat or nagdodrawing si Samira. May nakita pa nga akong piso na nakakalat dito sa lamesa niya kaya nilagay ko na lang sa alkansya niya. Iniipon kasi niya yung natitirang baon niya na binibigay ko. Nagpunas na nga lang din ako ng konti para mabawasan yung alikabok. Madalas ko naman itong linisan kaya konti lang din naman ang dumi. Si Samira lang naman ang mahilig magkalat minsan dito. Minsan hindi mo maintindihan ang itsura ng lamesa nito kung ano-anong nakalagay. Bukod nga sa tablet ay may ibang libangan si Samira. Meron siyang drawing pad at saka meron siyang magnetic button. Heto siya guys, nakakalibang to, napakagandang libangan ng mga Junakis nyo. Sa mga may gusto at wala pa, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Marami palang kasamang cards yan na pwede mong gayahin gamit yung button. Hindi kasi nakalagay dyan sa lamesa niya, nakalagay
nakalagay sa box niya kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Ayan, meron nga din siyang push game at pinakagusto niya din yan na nilalaro. Dahil tapos na ako sa aming munting lababo, nakapaglinis at nakapagligpit na rin ako dito sa aming munting sala. Labahin naman ang aking susunod dahil punong-puno na naman yung basket namin. Lumapit na nga sa akin ng batang makulit at tapos na daw siyang magpupo. Dediretsuhin ko na nga lang din siyang paliguan para tuloy-tuloy na akong maglaba. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!